Pagbati namin sa mga katropang Sitio Pangil. At kumusta po kayo lahat? Bago tayo mag-umpisa, hindi hikayat ko po kayo na maliban sa Sitio Pangil, subaybayan din po ninyo ang mga kapatid na channel sa YouTube. Katulad ng Kwentong Takip Silim, Aswang Radio, Aswang Confession, Aswang Diaries, Miss and Mr. Love, Miss Amy Aswang Love Story. At ngayon, meron na naman kaming kwentong ibabahagi sa inyo. Ang bida dito ay isang sigang dalagang manunugis. Halina po kayo at makinig hanggang dulo ng kwento. May halimaw! Nakakatakot! Kakainin daw niya ako! Tulungan mo naman ako! Inahabol niya ako! Anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Kinagat ako ng halimaw! Ayan na siya! Tulungan mo ako! Huwag mo ako ibibigay sa kanya! Ayoko sa kanya! Ang mga taong kagaya mo na manluloko ay dapat lang na mamatay! Mga kasama, patayin sila! Hindi ko papayagan saktan niyo siya! Iyang! Halimaw! Halimaw! Tulong! Ah! Magandang araw sa iyo, Sir Wilmore, at sa lahat ng tagapakinig ng seryeng ito. Kagaya ng iba ay nais ko ring magbahagi ng aking karanasan dito sa Sitio Pangil. Dahil nakarelate ako sa ating mga kababayan na nauna nang nagpadala ng karanasan dito. Sana ay pakinggan ninyo rin ang karanasan ko. By the way, ako nga pala si Jasmine. Sa ngayon ay nasa 66 anyos na ako. Pero ang karanasan kong ito ay nangyari noong ako ay 25 anyos pa lang. 1985 ng taong nangyari ito. At ngayon niya sa tulong ng aking apo na siyang sumulat ng aking kwento, ay malinaw kong maibabahagi sa inyo ang aking karanasan na nangyari sa isang liblib na baryo sa bayan ng Siquijor. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo para na rin sa mga taong sangkot sa aking naging karanasan. Para na rin sa kapakanan ng mga taong nabubuhay pa kagaya ko. Sa mga giliw namin tagapakinig, sisimulan ko ang aking kwento noong panahon ng aking kapusukan. Liban sa Diyos at sa aking mga magulang, wala na akong kinatatakutang iba pa. Hindi ako papayag na meron na naman kayong mabibiktima! Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay! Jasmine! Jasmine! Uy! Gumising ka! Gising! Kuya Manny, nasa na mga aswang? Tsaka yung lalaking isip bata, saan siya nagpunta? Nailigtas ko ba siya? Walang aswang! Wala rin yung sinasabi mong lalaking isip bata, no? Ay, nandito ka sa kwarto mo. At ang lahat ay panaginip mo lang. Panaginip lang pala? Hmm. Kala ko totoo na eh. Kasi parang pagod na pagod ako sa pakikipaglaban. Narinig ko na sumisigaw ka ng malakas. Kaya pumasok ako dito sa kwarto mo at nakita ko nga na binabangungot ka. Kaya ginising na kita. Ay, panaginip lang pala. Ah, umaga na pala. Sige na, magkape ka na. Tsaka yung usapan natin kahapon, gawin na natin ngayon. Katuwaan lang naman eh. Nahuli mo na ba yung manok na tandang ni Itay? Sige, pagkatapos nating mag-almusal, punta tayo sa tupada. Oo, nakalagay na dun sa bayong. Napakain ko na rin kaya handa na siya. Magluto ka na ng almusal. Pagkakain natin, aalis na tayo. Samantalin natin na wala si Itay. Pupuntahan niya ang kumpare niya dun sa kabilang baryo. Kagad na nga akong lumabas ng kwarto, nagluto ako ng almusal namin ni Kuya Manny at matapos yon ay naligo na ako. Nang makapagbihis na ako, ay umalis na kami ni Kuya. Nagpunta kami sa tupadahan. Nang mga oras na yon, ay marami ng tao roon. Lahat ay sumisigaw at natutuwa dahil meron ng mga manok na naglalaban. Nang ilabas ni Kuya Manny ang dala naming manok mula sa bayong, ay may mga lalaking lumapit sa amin at meron ding mga dalang manok para ireto. Nang makakuha kami ng kalaban ay nilapitan ni Kuya Manny ang kakilala niyang magaling maglagay ng tari sa manok. Kagad naman yung sumunod na lagyan ng tari ang manok namin.
Nang maihanda na ang aming manok at nakahanda na rin ang kalaban, pumasok na si Kuya sa arena at binitawan yon. Nang magsalpukan na ang mga manok, tuwang-tuwa ko, yun ang unang pagkakataong pumunta ako sa tupadahan. Panalo na! Panalo! Panalo na Tupado! Sige, bulik! Tapusin mo na ang laban! Okay yan! Ganyan na! Sige! Isa matinding palo pat! Patay na ang kalaban mo! Ayos! Patay na ang kalaban niya! Ayos! Kuya Manny, panalo tayo! Ayos! Tayo! Ang galing talaga ng alaga mo, Jasmine. Hindi malang nakasugat ang kalaban. Teka lang! Tumatakas yung kalaban natin, Kuya Manny! Ha? Wala silang balak na ibigay yung panalo natin! Hoy! Mga mandaraya kayo, bumalik kayo rito, hoy! Loko yun ah! Humanda kayo sa akin ngayon! Bumalik kayo, hoy! Mga manloloko! Nagmamadaling lumabas ng arena si Kuya Manny. Nakipagsiksikan kami sa mga taong naroon para makalayo kami sa karamihan ng mga tao. Mabilis kaming tumakbo papunta sa maliit na kalsada. Mahilap ang aming mga mata dahil marami pa rin mga tao naroon. Ang iba ay papunta pa lang sa tupadahan at ang iba naman ay paalis na, lalo na yung mga natalo sa laban. Hanggang sa makita namin ang mga sabungero na nakalaban namin, gusto nilang tumakas matapos matalo ang manok nila. Ayun yung lalaki may hawak ng pustahan! Habulin natin, Kuya Manny, at sasalubungin ko sa kabila! Sige, bibigyan natin ng leksyon ng mga lokong to. Huli ka! Akala mo matatakasan mo ako, ha? Eto, tikman mo! Pisit kang babae ka. Ang bilis mo namang tumakbo. Nanununtok ka pa agad. Bitiwan mo ako dahil pumapatol ako sa babae. Bibitawan kita. Pero akin na muna yung perang panalo namin. Tapos pababayaan kita makaalis dito. Loko ka. Tinatakot mo ba ako, ha? Ayan ang mga kasama ko. Paparating na sila. Eh ano naman sa akin ngayon kung dumating na yung mga kasama mo? Nandito rin ang kuya ko. Magbayad kayo kung ayaw nyo masaktan. Ama, si Jasmine. Dumadayo kayo rito sa amin. Tapos ay magsasabong kayo pero tatakbo kayo. Kapag natalo ang mga manok ninyo, pandaraya yan. Matigas ang ulo ninyo magkapatid, ha? Mga bata! Gulpihin natin ang mga ito! Ikaw ang uunahin kong gulpihin! Isang malakas na suntok ang ibinigay ko kay Rene, tapos ay tinadyakan ko ang isa pang lalaki na lumapit sa akin. Bumaliktad din yon. Hinarap naman ni Kuya Manny ang dalawa pang lalaki. Nagulat silang lahat nang malaman nila na sanay kami ni Kuya sa mano-manong labanan. Hindi naman kasi sa pagyayabang. 7 taon pa lang ako at si Kuya Manny ay 10 taon pa lang noon nang simula kaming sanayin Itay sa pakikipaglaban. Magaling sa karate at arnis ang aming ama, kaya ang kalaman niya ay itinuro niya sa amin. Dumaan kami sa mabigat at mahirap na pagsasanay mula noong hanggang magdalaga ko. Kaya baliwala lang sa akin kahit lalaki pa ang aking kalaban. Isang sandali pa ay bagsak na ang lahat ng kalaban namin ni Kuya Manny. Nilapitan ko si Rene. Kinubabawang ko siya at ilang beses pang sinuntok sa mukha, kaya sumuko na siya. Ay, tama na, miss. Hindi na ako lalaban. Ito na pera mo. Tigilan mo ng panggugulpi sa akin. Mabuti naman kung ganon. Akin na yung pera. At siguraduhin mong tama yan, ha? Kung hindi, dudurugin ko sa tadyak ang mukha mo. Oo, tama yan. Huwag mo na akong suntukin. 2 ipin ko na yatang nalagas eh. Patawarin mo na ako. Ayos. Ipibigay mo rin pala, naghintay ka pang masaktan. Sige, layas na! Tayo na magkasama. Kompleto ba ang panalo natin, sis? Kumpleto, kuya. Malaking panalo natin ngayon. Pwede na tayong umuwi. Napalagay ko sa presinto muna kayo tutuloy bago kayo makauwi. Sir Police, baka tinuhuli niyo kami. Anong kasalanan namin? Ay, kuya, umarap ka nga dito kay mamang pulis. Tulungan mo ako magpaliwanag. Ano bang kaso natin? Gambling. Alam nyo naman na iligal ang tupada pero ang titigas pa rin ang ulo nyo. Sige, sa presinto. Sir naman, hindi kami nagsasabong. Napadaan lang kami kasi nakita ko yung may utang sa akin kaya siningil ko. Yung mga nagtutupada na yan, hindi ko kilala mga yan. Huli ka na sa akto, nagkakaila ka pa.
Ayan nga at may tari ka pang nakasabit sa bewang mo. Sir, kapag pinakawalan mo kami, hatian kita sa panalo namin. Pwede ba yun? Dagdag kaso yan, bribery. Mahirap ka palang kausap eh. Pogi ka nga, masyado ka naman pakipot. Kuya, umarap ka nga sa pulis na to. Ikaw na yung kumausap. Napipi ko na ako, baka masapak ko to eh. Kapag ginawa mo yan, dadagdagan kita ng kaso. Direct assault to a man wearing uniform. James, pare naman. Pati ba naman ako tataluhin mo pa? Para saan pa't naging magkaibigan tayo? Nagkatuwaan lang naman kami nitong utol ko. Oo pare, ikaw pala yan. Bakit hindi ka nagpakilala kaagad? Tumalikod ka pa kasi. Tingnan mo tuloy, parating na mga kasama ko. Paano pa kayo makakasipat niyan? Kuya, kilala mo palang engot na to? Oo, naging ka-eskwela ko to nung high school kami. Naging kaibigan ko rin ng mga panahong yun. Hanggang ngayon naman magkaibigan pa rin tayo pare. Kaya nga lang lumamag kayo sa batas ngayon. Hindi ko na kayo mapagtatakpan. Sige na, sumama na kayo sa presinto. Wala na nga kaming nagawa ni Kuya kung hindi ang sumunod na lang kay Sergeant James nang dumating na ang mobile patrol car ng mga pulis. Ford Fiera type ay sumakay na kami ron. Nakita namin na nakasakay na rin doon ang iba pang nasa sabungan na nahuli ng mga pulis. Dinala kami sa presinto sa bayan. Ilang oras lang ay dumating na rin doon sina Itay. Kinabahan ako nang makita kong nakakunot ang noo ni Itay. Paano nga ay hindi naman niya alam na nagsasabong kami ni Kuya Manny. Nakatuan lang kasi naming hulihin ang alaga niyang manok at dinala sa tupada. Hindi naman namin akalaing mananalo yon at mapapaaway kami. Una niyang dilapitan si Kuya Manny na nasa kabilang selda at ako naman ay nasa katapat na selda. Anong kalokohan ang naisip niyo at nagpunta kayo sa tupada? Alam niyo naman na bawal yun. Ikaw ang panganay, pero ikaw pang nagtuturo ng kalokohan sa kapatid mo. Napaaway pa daw kayo. Mabuti hindi nagreklamo ang mga binugbog niyo. Pasensya na kayo, Tay. Nagkatuwaan lang naman kami ni Jasmine. Hindi naman namin alam na aabot sa ganito Bago kami nakaalis nagkahulihan na. Dahil sa kalokohan nyo, nandito tayo ngayon. Huwag nyo na itong uulitin. Mas maganda kung mabalitaan ng mga tao ang maganda nyong ginawa kaysa mabalitaan na nakulong kayo dahil sa illegal na sabong. Patawad, Itay. Hindi na namin to uulitin. Tsaka, hindi na rin kami makikipag-away ng walang kabuluhan. Dapat lang. Tsaka pala, paglabas natin dito ay pupunta tayo sa kabilang baryo. Humihingi sila ng tulong. May nabiktima ng aswang sa lugar nila. Hahanapin natin siya. Sige, Itay. Sasama kami ni Kuya Manny. Pero hindi pa tapos ang parusa nyo. Pagkatapos ng gagawin natin, ay saka natin pag-uusapan kung anong gagawin ko sa inyo dahil sa nangyaring ito. Hindi na ako nakakibo. Tinanaw ko na lang si Itay habang palayo ng selda. Inayos nga ni Itay ang piyansa namin ni Kuya Manny. Kagad naman kaming inilabas sa selda ng pulis na nakabantay doon. Kagad ako lumapit kay Kuya Manny. Kinalabit ko siya at kinindatan. Paano nga ay naipasa ko sa kanya ang perang napanalunan namin. Suminyas naman siya sa akin na paghahatian namin yon kapag hindi nakaharap si Itay. Kasi kapag nalaman yun ni Itay na napalaban ang manok at nanalo ay lalong magagalit yun. Nang makalabas kami ng presinto ay nagulat ako nang lumapit sa amin ang kaibigang pulis ni Kuya Manny. Tumaas ang kilay ko nang muli siyang nakaharap. Ipinakita ko talaga sa kanya na naiinis ako kasi kung pumayag lang siya na umalis na kami ni Kuya Manny, hindi na sana malalaman ni Itay ang nangyari. Pare, pasensya ka na talaga sa nangyari Ayos lang yun, pare. Tungkulin mo naman yun Ginawa mo lang naman yung trabaho mo. Tsaka nakalabas naman na kami na itong si Jasmine. Jasmine palang pangalan mo. O ano ngayon? Pasensya na ha. Sus, ngayon ko pa hihingi ng pasensya. Nangyari na Nakakulong na kami ng ilang oras dito. Tayo na nga, Itay. Hindi magandang oras sa lugar na to Sige, parang James. Alis na kami Minsan ay pasyal ka sa bahay. Magkwentuhan naman tayo. Sige pare, ingat kayo. Minsan pupunta ako sa inyo. Ipagtatanong kong bahay nyo. Malayo sa amin.
Liblib na baryo. Huwag ka nang pumunta roon. Mapapagod ka lang. Magkalapit lang naman tayo ng baryo kaya hindi rin ako mapapagod. Meron naman akong motor na magagamit. Ganun ba? Kaya naman pala alam mo kung kailan nagkakaroon ng tupada eh. Tagaroon ka rin pala. Tayo na Kuya Manny. May gagawin pa tayo ni Naitay. Ngumiti sa akin si Sergeant James pero inirapan ko lang siya tapos ay tuloy-tuloy na akong lumayo. Naiinis kasi ako sa kanya dahil sa nangyari. Sumakay ako sa tricycle namin na nakaparada sa harapan ng presinto. Si Kuya Manny ang nagmaneho at si Itay ay umangkas sa likuran niya. Malayo ang baryo namin sa bayan kaya kahit mabilis ang pagpapatakbo ni Kuya sa tricycle ay inabot pa rin kami ng 3 oras bago makarating sa aming bahay. Hindi na kami nagaksaya ng oras. Kinuha na namin ang mga kailangan namin sa panunugis ng aswang. Tapos ay umalis na kami at nagpunta sa kabilang baryo. Sa bahay ni Kapitan Del Barrio kami tumuloy. Mabuti naman at dahil dumating na kayo, paring Naldo. Nang matanggap ko ang pasabi mo sa isa mong tanod ay kagad akong naganda. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Galing pa kasi ako sa bayan para tubusin ang mga pasaway kong anak. Ayos lang yung paring Naldo. Mahaba pa naman ang oras. Halika kayo't puntaan natin yung taong nakagat ng aswang na sinasabi ko sa inyo. Tignan mo lang kung siguradong aswang nga ang kumagat sa kanya. Kasi malaking aso ang nakita ng mga taong tumulong sa kanya. Siya, sige. Malalaman natin yan kapag nakita kong kalagayan ng taong sinasabi mo. Madali lang yung malaman kung ordinaryong hayop o kaya naman ay aswang ang may gawa. Dasan po ba siya, Kapitan Isidro? Ay, dyan sa may kanto. Malapit lang naman dito. Tayo na at puntahan natin siya. Nagpunta na nga sa bahay ang lalaking nakagat ng aswang. Nang makita nga namin ang lalaki ay nakahiga sa papag, wala yung malay. Ayon sa kanyang asawa ay nanghihina na yon. Dinala na nila sa ospital at naturukan na ng anti-rabies pero patuloy pa rin na nanghihina. Nang alisin ni Itay ang kumot yon ay nakita namin nakahubad ang lalaki. Kagad naming napansin ang mga sugat niya sa leeg at mga kalmot sa braso, dibdib at tiyan. Namamaga at nangingitim na rin ang mga sugat niyon. Ang mga magkakatabing sugat ay halatang kinagat nga ng matatalim ng ngipin. Walang duda, paring Isidro. Mga kagat at kalbot nga ito ng mabangis na hayop. Malalaman natin ngayon kung aswang nga ang may gawa sa pamamagitan nitong langis. Bubulayan at puling dudugo para ilabas ang kamandag na nasa loob ng kanyang katawan. Ayan na. Oo nga. Bumubula nga ang mga sugat at dumugo na nga. Pero bakit magkahalong kulay itim at berde ang mga lumalabas sa sugat niya, paring Naldo? Ang mga itim na dugo na yan ay mga dugo niya na unti-unti nang nilalabo ng kulay berdeng kamandag na yan ng aswang. Kung hindi siya maagapang maggamot at mapapalabas sa katawan niya ang mga kamandag na yan, baka ilang araw lang aswang na rin ang tao ito. Tama po si Itay. Mabuti nga at naagapan pa natin eh. Sige Manny, gawin mo na ang madali ang paraang itinuro ko sa iyo para mas madaling lumabas sa mga kamandag at mikrobyo sa katawan niya. Tulungan mo na, Jasmine. Sige po, Itay. Kinuha nga namin ni Kuya Manny ang mga blade na dala namin tapos hiniwa namin ang mga parte ng katawan niya na merong sugat para mas bumukas ang mga sugat at mabilis na lumabas ang mga kamandag na naroon kasama ng sariwang dugo. Naramdaman ng lalaki ang kirot at hapli ng mga sugat na ginawa namin kaya nagising na siya at kasunod ay nagsuka rin siya ng kulay berdeng likido. Matapos ay bumangon siya, parang gumana ang pakiramdam niya dahil nawala na ang kamandag ng aswang na siyang nagpapahina sa kanyang katawan. Matapos naming gamutin ang lalaki ay bumalik na kami sa bahay ni Kapitan Isidro. Kumakagat na ang dilim ng mga oras na yon. Walang duda na may aswang nga dito sa inyong lugar, paring Isidro. At sa tingin ko ay nagpaparami siya ng kakampi. Nagpaparami ng kakampi? Sigurado ka ba?
Oo, kasi kung balak lang niya mambiktima, dapat ay winasak na niya ang lalamunan ng lalaking yon at kinain ang kanyang katay. Pero kinagat lang sa liig. Natitiyak kung hindi lang yon ang nakagat niya. Ay, ibig mo bang sabihin, yung mga kababaryo ko na bigla na lang nawala dito ay hindi lang talaga umalis at lumipat sa ibang lugar? Kung tama ang ginalabo, sa mga oras na ito ay aswang na rin kaya sila. Ganun na nga, paring Isidro. Kaya bago maging aswang ang lahat ng mga taga rito sa baryo, ay kailangan na nating hanapin ang aswang na kumagat sa lalaking yon. Jasmine, Pani, mauna na kayong kumilos. Alam nyo na mga gagawin nyo. Sige po, Itay. Kami na ni Kuya Maring bahala. Ay, kaya ba ninyong dalawa yon? Hindi nyo ba kailangan ng tulong ng mga barangay tanod ko? Hindi na po, Kapitan Isidro. Mas mahirap pong kumilos kapag marami. Hahanapin pa lang naman namin ang aswang na yon. Wala kang dapat ipag-alala sa aking mga anak, paring Isidro. Mga biyasang manunugi sa mga ito. Lalo na si Jasmine na walang kinatatakutang aswang. Ngumiti lang ako kay Kapitan Isidro tapos inilabas ko na ang dala naming mahabang bag, ang itak na nasa na. May mahabang tali ang kaluban yon, kaya isinugbit ko na sa aking likuran. Ang dalawang patalim ay nakalagay din sa kaluban ay isinabit ko naman sa magkabilang bahagi ng bewang ko. Itak at sibat naman ang kinuha ni Kuya Mari, tapos ay lumabas na kami ng bahay ni Kapitan Isidro. Madilim na ng mga oras na yon. Kaya sinimulan na namin ni Kuya Mari ang pag-iikot sa baryo. Napansin namin na sarado na ang mga bahay at bihira na din ang mga tao sa labas. Tuloy-tuloy lang kami naglakad sa malubak na kalsada at kunwari ay nagtatanong-tanong kami sa mga ilang tao na nakakasalubong namin para lang malaman ng mga taga roon na dayo lang kami doon. Sa kanong paraan ay madali namin makukuha ang atensyon ng aswang. Nang makarating kami sa tapat ng isang bahay na maraming mga halaman at tanim na gulay, ay may mga yabag kaming naramdaman. Sis, umagat siya sa plano natin. Talagang ang mga salot na aswang ay mas gusto nilang binibiktima ang mga dayuhan. Tama ka, Kuya. Kaya humanda ka. Nasa paligid lang ang aswang. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Ang dalawang taong may malaking atraso sa akin nandito sa aming baryo. Makakaganti na rin ako sa inyo. Nasaan ka? Lumabas ka't magpakita sa amin! Kung talaga gusto mo makaganti sa amin, humarap ka't magpakilala! O baka naman natatakot ka, kaya ayaw mo magpakita. Lumabas ka dyan sa halamanan. Alam namin nyarihan ka. Malakas din palang pakiramdam ninyong dalawa. Pero hindi lang ako nag-iisa. Tingnan ninyo ang paligid ninyo. Uy! May 4 na taong lobo dito. Ang papangit na mga mukha nyo. Mukha kayo mga askal. Asong kalye. Mabuti naman at nagpakita na kayo, ha. Hindi na kami mahihirapang hanapin pa kayo. Mga kasama, wala akong balak na maging kauri natin ng dalawang ito. Patayin silang dalawa! Magpakasawa kayo sa kanilang mga atay! Sugod!
kanilang mga kasamahan na dapat huwag na sila manggulo dito. Lumayas na siya. Gusto mo maghamon ng away, ha? Maganda yan. Gusto ko na kasi makauwi na tayo kaagad, kuya. Alam mo naman ang ugali ng mga aswang, mga piko ng mga yon. Tiyak na tatanggapin nila ang hamon ko at sila na mismong magpapakita sa atin. Kaya kung mangyayari Naku! Hello! Ayun ang aswang! Bakit kayo, aswang? Aswang ba yan? Kinaparada nga eh! Ay, na ba ito? Ang pangit naman. Bumalik na kayo, Jasmine, Manny. At may bihag pa kayong aswang. Opo, Itay. Dapat ay namin yung dalawang aswang. Pero nakatakas pa rin yung isa. Kaya delikado pa rin ang baryo. Kailangan pa rin siya mahulit mapatay. Pero sa takot ng aswang na yun, tiyak na aalis na yun dito. Pero bago mangyari yun ay kailangan nating malaman kung saan siya nagtatago. Pero may paraan pa para malaman natin kung saan nagtatago ang tumakas na aswang. Tanugin natin itong aswang na ito. Pinaamin nga namin ang bihag naming aswang. Nung una ay ayaw pa niyang umamin kaya itinali na namin siya sa puno na naroon. Ang mga tao naman ay galit na galit. Merong kumuha ng malalaking bato at binato siya. Iba naman ay kumuha ng mga pamalo at walang awang hinampas siya, lalo na yung mga taong nawala ng mga mahal sa buhay na nabiktima ng mga aswang. Duguan na ang aswang. Sumuko na rin ang katawan niya sa hirap dahil sa dami ng sugat na likha ng malalaking bato na ibinabato ng mga taong baryo. Kasunod yun ay nagmamakaawa siya sa amin na mabuhay lang siya ay sasabihin sa amin ang kinaroroonan ng nakatakas niyang kasama. Kaya noon din ay sinalakay namin ang loob ng bahay na itinuro ng aswang. Kasama namin ang mga taong baryo. Wala nang tao sa bahay na to, Itay. Sa tingin ko ay nakatakas ng aswang na yon at umalis na ng baryong to dahil bistado na sila. May pintuang nakabukas sa likuran ng bahay. Tiyak na doon siya dumaan. Mabuti naman kung gano'n. Kung talagang umalis na ang mga aswang dito sa aming baryo, Mananatili pa kami ng 2 araw at 2 gabi dito sa baryo niyo, pare. Para siguruhin na hindi na babalik dito ang mga aswang. Tapos ay aalis na kami. maraming salamat kung gano'n, Paring Naldo. Tayo nang umuwi para kumain. Mukhang nagutom ako sa mga nangyari ngayong gabi. Nang bumalik kami sa bahay ni na Kapitan Isidro ay naghahain ng kanyang asawa ng pagkain. Adobong manok at mainit na kape. Meron ding hinog na mangga. Matapos kami kumain ay nagpahinga kami sa isang kwarto na ipinagamit sa amin ni Kapitan Isidro. Kagad ako nakatulog dahil na rin sa pagod. Pero kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagkakape na ako sa salas nang meron akong narinig na makina ng motor na tumigil sa harapan ng bahay ni na Kapitan Isidro. Hindi nagtagal ay may kumatok sa pintuan ng bahay kaya binuksan ko ang pintuan ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Sergeant James. Kung ano ang reaksyon ko, ay ganon din siya. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit nandito ka sa aming bahay? Ang aga-aga ikaw ang makikita ko sa aking pag-uwi. Huwag mong sabihin na dito ka pa nagkape. Dito nga ako nagkape. Dito rin ako natulog. Kung ganun, bahay mo pala to. Ano mo si Kapitan Isidro? Ama ko siya. Teka nga, bakit ka nandito? Tsaka bakit dito ka natulog? Hindi lang si Jasmine na nandito, Paring Jace. Nandito rin ako.
Narinig ko na ama mo pala si Kapitan Isidro. Oo, totoong narinig mo. Ay, tignan mo nga naman ang pagkakataon, no? Tagal na nating naging magkaeskwela pero hindi natin alam na magkaibigan din pala ang mga magulang natin. Oo nga. Wala kasi tayong pagkakataon noon. Hindi kita naisama dito. At ganun ka rin naman sa akin, kaya ngayon, nagugulat tayong lahat. Jasmine, pwede na ba akong pumasok? Oo, pasok ka. Bahay niyo to eh. Nang makapasok sa loob ng bahay si Sergeant James, ay pumasok siya sa kanyang kwarto at hinubad niya ang kanyang uniform at nagpalit ng t-shirt, saka muling lumabas ng kwarto. Nang pagkakataong yun ay gising na rin sina Itay at Kapitan Isidro. Nasa lamesa na kami at nagsisimula ng kumain ng almusal. Nang makita kami ni Sergeant James, ay kagad siyang lumapit. Nagmano siya kay Kapitan Isidro. Tapos ay naupo na siya sa isang bakanting upuan at nagsimula siyang magtimpla ng kape. Itay, pwede ko bang malaman kung bakit nandito sila paring Manny? Ilang linggo ka din kasi wala at hindi nakauwi dito. Kaya hindi mo alam ang mga nangyari sa ating baryo. May mga aswang na gumagala dito at nagasik, naglagim sa ating lugar. May mga kababaryo tayong nakagat ng mga aswang. Kaya kailangan kong humingi ng tulong kay paring Naldo. Pero madali naming nahulit napatay ang mga aswang. Yung isa ay pinatay ng mga taong baryo sa pamamagitan ng batot pamalo. Isa lang sa kanila nakatakas. At sa palagay ko hindi na yung babalik. Bakit pinabayaan niyo pa makatakas paring Manny? Tsak na habang buhay ang aswang na yun, ay hindi yung titigil hanggat hindi nakakagandi sa mga taga rito. May katwiran si James. Dapat nga ay hindi natin tigilan ang aswang na yon. Baka nga siya bumalik para gumanti sa mga taga rito. Kung bumalik man siya at muling magpakita, mapapatay lang siya ng mga taga rito dahil kilala na siya. Ang mga aswang ay para ding mga kriminal na may kasalanan sa batas. Hindi sila lalaban ng parehas. Kaya muling babalik ang aswang. Tahimik na gaganti. Kung ganon, hindi kami aalis dito hanggang hindi nahuhuli ang aswang na yun. Pwede natin balikan ulit yung bahay na pinasok natin kagabi. Baka bumalik siya doon nang wala ng tao. Sige, pagkatapos natin mag-almusal, ay umalis na tayo. Wala naman akong pasok. Kaya sasamahan ko na kayo paring Manny. Matapos nga kaming kumain ay lumakad na kami ni na Kuya Manny. Sa pagkakataong ito ay kasama na namin sina Itay at Kapitan Isidro. Sumama din si Sergeant James para balikan namin ang bahay ng aswang. Muli namin pinasok yon at ginalugad ang bawat sulok. Walang palatandaan na bumalik doon ang aswang, kaya umalis na kami. 2 araw at 2 gabi pa kaming namalagi sa bahay ni Kapitan Isidro. Nang hindi na nagpakita ang aswang, ay bumalik na kami ni Itay sa bahay. Tuwang-tuwa ako dahil palihim na inabot sa akin ni Kuya ang kaparte ko sa panalo namin sa sabong. Nang pumasok sa bahay si Itay ay muli kong sinilip ang kulungan ng aming mga manok. Malaki ang kulungan ng aming mga manok. Para yung malaking kubo na nababakuran ng kawayan ang paligid, kaya kahit ilang tao ay pwedeng pumasok doon. Meron akong mga inahin na nangingitlog na. Ang iba ay meron ng mga sisiw. Napangiti ako nang muling hulihin ang manok na lalaki at himasin yun saglit. Hindi kasi yun nasugatan sa naging laban niya. Tahimik kami nakatulog ng gabing yon. Pero kinabukasan lang. Anong nangyari sa mga manok natin, Kuya Manny? Patay na lahat ng mga malalaking manok natin dito sa kulungan. Wasak yung mga katawan. Walang itinira sa mga alaga natin. Sa palagay mo, Tay, aswang ba may kagagawa nito o mga pusa? Nagagawa dito ng mga aswang. Hindi makakapasok dito ang mga pusa. Walang nasira sa mga bakod na kawayan dito sa paligid ng kulungan. Ibig sabihin ay sa pintuan siya dumaan. Isinara ko na mabuti kahapon ang pintuan ng silipin ko yung mga alaga natin. Maayos kong naitali ang pintuan. Kaya tsak na aswang nga may kagagawa nito. Ang walang hiya. Gusto siguro tayong inisin. Isa itong babala at paghabot. Ngayon, ang mga alaga natin ang pinatay niya. Nasusunod tayo ng tiyak na sasalakayin niya.
Kailangan natin mag-ingat. Tsak kung ang aswang na nakatakas ang may gawa nito. Lalaman niya kung saan tayo nakatira. Kung ganon, pabor sa atin kung magpapakita siya. Mas madali tayo makakaganti. Ano man ang nangyari ngayon ay kailangan mong maging kalmante sa lahat ng pagkakataon, Jasmine. Mga tuso ang aswang. Gusto nilang mamatay muna sa takot ang kanilang biktima bago nilang patayin. O kaya naman ay asarin para masira ang diskarte. Umanda siya sa akin kapag nahuli ko siya. Pahihirapan ko siya ng gusto. Gusto kong lahat ng mga aswang ay katakutan. Ang mga manunugis na kagaya natin. Marinig pa lang nilang pangalan natin, lalayo na sila. Ganyan nga, sis. Ipakita mo sa kanila ang pagiging siga mo. Ayos yan! Nang gabi nga na yon, hindi nga kami nakatulog dahil inaasahan namin na muling babalik ang aswang at sasalakayin kami. Pero nakalipas na ang magdamag ay wala kaming naramdaman, kaya kinabukasan ay puyat na puyat ako. Nang makalis na sina Kuya Manny at Itay para pumunta sa aming bukid para magtanim ng palay, ay bumalik ako sa aking kwarto para mahiga at muling matulog. Pero hindi pa ako gaanong nagtatagal na nakahiga, ay narinig ko na umigit ang pintuan ng aming bahay, kaya naisip kong bumangon sa pag-aakalang isa kina Kuya Manny at Itay ang bumalik. Kaya lumabas ako ng aking kwarto pero hindi sila ang nakita ko kundi 2 aswang na lahing gabunang. Ay, akala ko naman sina Itay nang bumalik kaya bumangon ako. Kayo lang pala. Nagulat ka ba? Dahil nalaman namin ang bahay mo. Nanginginig ka na ba sa takot? Dahil ngayon ay wala kang aasahan. Nagulat, oo. Pero matakot sa inyo? Hindi. Mabuti nga na kayo na pumunta dito. Hindi na ako mahirapang hanapin kayo. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa mga alaga naming manok. Mayabang ka talagang babae ka. Wala ka talagang takot sa mga kagaya namin. Nakakainis ka. Yung ibang tao, makita lang kami, nanginginig ng katawan sa takot. Pero ikaw, natutuwa ka pa. Pareho lang naman tayo na iisa lang ang buhay eh. Pareho tayong mamamatay kapag minalas. May pangil kayo at matatalim na kuko. Pero meron naman akong binditadong patalim kaya wala akong dapat ikatakot sa inyo. Ako nang unang susugod kung nag-aalangan kayo! Yeah! Tatapusin ka namin ngayon. Bangkay ka ng dadatna ng mga mahal mo sa buhay.
Kumusta ng pakiramdam mo? Masakit pa rin mga kamay ko, tay. Nalapnos sa mga balat ko nang magbuga ng kamandag yung aswang na yun. Anong klaseng aswang yun, tay? Yun ang mga klase ng aswang na gabunan na nakakuha ng kamandag ng kobra. Kahit hindi nila makagat ang kanilang mga biktima, basta't mabugahan ka lang ng kamandag nila ay ganyan ang mangyayari sa'yo. Mabuti nga at bago ka mahilo at mawala ng malay ay dumating na si James. Kung hindi, baka patay ka na ngayon. Oo nga po eh. Pati nga mga aso ni Aling Ising, hindi nakaligtas sa kanya. Pero importante, wala na siya ngayon. Pero masyado ako naging kampante eh. Iniisip ko kasi palagi na magaling ako at walang makakatalo sa akin. Muntik na ako ipahamak ng kayabangan ko, tay. Patawad po. Ayos lang yan, Jasmine. Ang mahalaga ay meron kang natutunan sa nangyari. Tandaan mo, kung gusto mo na ikaw ang maging pinakamalakas na manunugis, ay kailangan ng disiplina at mag-iingat sa sarili. Palagi mong iisipin na malakas ang iyong kalaban na kailangan mong higitan. Tatandaan ko mga tinuturo niyo, tay. Hindi na ito mangyayari sa susunod. Siya nga pala, nandito pa si James. Hindi pa siya umuwi mula kanina. Nag-aalala siya sa'yo kasi hindi ka pa nagigising. Kanina pa siya silip ng silip dito sa kwarto mo. May namamagitan ba sa inyo ni James? Nako, wala po tay. Kailan lang naman kami nagkakilala ni James. Ganun ba? Akala ko naman ay meron ng namamagitan sa inyo. Sobrang pag-aalala ni James eh. Pero anak, kung meron man ay wala namang problema. Kasi magkumpare naman kami ng ama ni James. Sige po, ay lalabas muna ako para magpasalamat kay James. Lumabas na ako ng kwarto at nagpunta sa salas. Kasunod ko na si Itay. Nakita kong nag-uusap sina Kuya Manny at Sergeant James. Nagkatuwaan pa sila nang lumapit ako. Kapos sila napatayo at lumapit sa akin. Nakita ko sa kanilang mga mukha ang pag-alala. Lalo na nang hawakan ni James ang aking balikat. Aaminin kong nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla kasing lumakas ang tibok ng puso ko. Parang bigla akong nataranta at nahiya nang makita kong nakatingin sa akin si Sergeant James. Kumusta ka na ngayon, Jasmine? Maayos na bang pakiramdam mo? Medyo maayos na, James. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Kung hindi ka dumating baka napatay na ako ng aswang na yon. Tungkulin ko yon bilang pulis. Kaya lahat ng makita ko nangangailangan ng tulong, tinutulungan ko. Nagkataon lang ba ang pagdating mo o talagang sinadya mong pumunta rito? Ang totoo, sinadya ko talagang pumunta dito para hanapin ang bahay nyo. Kaya lang nang dumating ako nagkakagulo ng mga bata at mga kababaihan. May aswang daw na humahabol sa'yo kaya hinanap agad kita. Ganun ba? Bakit mo naman hinahanap ang bahay namin? Para ka namang investigador eh. Ganyan kami mga pulis kapag meron kaming nilulutas na kaso eh. Wes, ngayon kalimutan mo munang pulis ka. Kaharap mo ako at sa lugar na to ako ang siga. Natural, magtatanong ako sa'yo. Ayoko ng paligoy-ligoy. Gusto kitang ligawan. Gusto ko magpaalam kina paring Manny at Mang Naldo. Gusto ko ring malaman kung papayag ka. Ikaw? Maliligo ka sa akin? Oh, bakit hindi ka makasagot ngayon? Akala ko ba ayaw mo ng paligoy-ligoy pa? Mang Naldo, pwede ko bang ligawan ang anak nyo? Nagpaalam na din po ako sa itay ko. Natutuwa nga siya kung si Jasmine magiging asawa ko. Abay sa akin ay wala ding problema. Kumpare ko ang itay mo kaya kung kayong magkakatuluyan ay talong titibay ang pagkakaibigan namin. Magiging isang pamilya na tayo. Tay naman, parang binibigyan nyo na ako kay James niyan eh. Jasmine, anak. May trabaho naman si James. Gwapo din naman. At kilala ko pang mga magulang. Paring James, sa akin walang problema. Ewan ko lang kung makakatagal kang ligawan ng kapatid ko. Tingin ko kasi babae din ang gusto ni Jasmine eh. Kuya Manny naman eh. Di naman ako tomboy. Alam mo naman na mula pagkabata, sinanay na tayo ni Itay sa pakikipaglaban kaya ganito ko. Wala naman sa akin problema kung ayaw ni James sa mga babae kung kumilos parang lalaki. Aba, ayos lang sa akin ang ganun. Maganda nga yun eh. Makakatiyak ako na kahit wala ako,
ay makakaya mong ipagtanggol ang sarili mo, Jasmine. Mabuti naman kung ganun. Sige na, magpapahinga na ako. Kung gusto mo ako ligawan, tuloy mo lang. Kilalanin natin ang isa't isa. Parang nahihiya ako kay Sergeant James nang tumalikod ako at pumunta sa aking kwarto. Nahiga ako at muling nakatulog. Nang magising ako kinabukasan, ay wala na si Sergeant James, kaya lumabas ako ng bahay at muling tiningnan ang paligid ng aming bahay. Nagulat ako nang makita kong meron na ulit malalaking manok na nakakulong sa aming kulungan. Binigyan niyo ng patuka ni Kuya Manny. Nagtaka ko habang nakatingin sa kanya dahil hinihimas niya ang malaking tandang, kaya marahan akong pumasok sa loob ng malaking kulungan ng mga alaga naming manok. Kuya Manny, bakit ang dami ulit nating manok? Saan galing mga yan? Ay, kay paring Jim. Maaga kaming umalis kanina para humanap at bumili ng mga manok. Nalaman niya kasi na mahilig kang mag-alaga ng manok. Kaya 7 piraso ang binili niya. 5 inahin at 2 tandang. Mabuti naman kung ganun. Madali natin mapaparami mga to, kuya. Kaya lang, sayang yung dating manok natin. Ang galing pa naman lumaban mo. Oo nga eh. Pero kalimutan mo na yan, Jasmine. At naman na sa dami nito ay magkakaroon din sila ng maraming anak. Siya nga pala, parang gustong gusto ka ni James ha. Binili niya ang mga ito para sa'yo. Talaga palang seryoso siya sa sinabi niya kagabing manliligaw siya. Nagsisimula na siyang manuyo eh. Teka lang kuya. Kumikirot ang sugat ko eh. Lagyan ko lang muna ng gamot. Halika na. Tapos na rin naman ako magpatuka ng mga manok eh. Nang lumabas kami ng kulungan ng manok, ay nagtuloy na kami sa loob ng bahay. Muli kong nilagyan ng gamot ang nalapnos kong balat. Ilang araw lang ang matuling lumipas ay natuyo na yon. Unti-unti na rin nawala ang kirot, kaya kinuha ko na ang aking mga patalim. Nagpunta ako sa likuran ng aming bahay at nagsimula na ulit akong magsanay. Noon naman dumating si Kapitan Isidro. Nakita ko kaagad ang lungkot sa kanyang mga mata. Niyaya ko sa loob ng aming bahay si Kapitan Isidro. Magkape muna kayo, Kapitan Isidro. Ay, nasaan ba si paring Naldo? Nasa bukid po sila ni Kuya Manny, pero pauwi na po siguro sila ngayon. Tanghali na rin kasi eh. Mukhang mahalaga po ang dahilan ng pagpunta niyo dito ha. Oo, may kinalaman ito sa mga aswang. Muli silang bumalik sa aming baryo at sa pagkakataong ito ay mas malakas na sila. Nagbuo ako ng mga manunugis at pinamunuan yon ni James. Pero nakalaban nila ang malalakas na aswang. Ilang mga kababaryo namin ang napahama kabilang na si James. Ano pong nangyari kay James? Nasa ospital siya at hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng malay. Ay nahulog kasi siya sa malalim na talampas kung saan ay ilog na ang ibaba noon. Doon na namin siya nakita. Mabuting at dumating kami bago pa siya makain ng mga aswang. Ay ang sabi ng doktor ay ligtas na raw siya sa kapahamakan. Mabuti naman po, tigtas na si James. Maya-maya lang ay dumating na sina Itay at Kuya Manny. Nalaman din nila ang nangyari kay James, kaya matapos kaming makapaghanda ng mga dadalhin namin ay sumama na kami kay Kapitan Isidro sa baryo nila. Nakiusap na lang si Itay sa aming kapitbahay na habang wala pa kami ay siya na lang muna magpakain ng mga manok naming nakakulong. Nang makarating kami sa baryo ni na Kapitan Isidro, ay nadaanan pa namin ang 3 bahay na merong nakaburol. Ayon sa kanya, ay mga kabaryo niya ang mga yon na pinatay ng aswang noong nakarang gabi. Nang hapon na yon ay dumalaw si Kapitan Isidro sa ospital ng bayan. Ako na lang ang pinasama ni na Itay habang sila ay tutulong sa mga taga-baryo sa pagroronda. Inilagay ko sa isang maliit na bag ang aking mga patalim. Nang makarating kami sa ospital, ay nasa loob ng isang kwarto si James. Wala pa rin siyang malay. Ang dami po palang sugat ni James sa mukha at sa katawan. Yang sugat niya sa ulo.
Nakuha niya yan at tumama sa mga malalaking bato doon sa ilog. Ang kanyang ulo. Kung wala pong magbabantay kay James habang nandito siya, pwede po akong tumulong, Kapitan Isidro. Maraming salamat, Jasmine. Sandali lang po, Kapitan Isidro. Diyan lang po kayo at bantayan si James. Bakit? May problema ba? Pinapansin po akong babae kanina pa nakasubaybay sa atin pagdating pa lang natin dito sa ospital. At kani-kanina lang, nakita ko siya nakasilip sa pintuan. Sandali lang po, habulin ko siya. Kahit nahinala eh. Sige. Mag-iingat ka. Nagmamadali nga ako nang lumabas ng kwarto ni James. Kagad kong nilingon ang magkabilang diretsyon ng pasilyo at sa gawing kanan. Doon ko nakita ang naglalakad na babae palayo sa kwarto ni James. Nagmamadali ko siyang sinundan, pero nang mapalingon siya sa akin, ay nalaman niyang sinusundan ko siya. Ay nagmamadali siyang tumakbo, kaya tumakbo rin ako para habulin siya. Nang lumiko siya sa isang pasilyo, ay sinundan ko pa rin siya. Kaya lang nang makarating ako roon ay nakita kong maraming tao roon. Mga doktor at nurse na abala sa mga pasyente nila. Hindi ko na rin nakita ang babaeng hinahabol ko. Pero nagbabaka sakali pa rin ako hanggang sa mabangga ko ang isang matandang babae. Aray ko naman. Ano ka bang bata ka? Bakit ka kasi tumatakbo? Ospital ito, hindi kalsada. Pasensya na ho kayo. Meron ho kasi ako hinahabol eh. Nasaktan po ba kayo, Lola? Abay, oo naman. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Tulungan mo na akong tumayo. Dalian mo na kailangan ko madala ang gamot ng apo ko. Opo, Lola. Pasensya na po. Mag-ingat ka sa susunod ang hindi ka nakakapirwisyo ng tao. Diyan ka na nga. Inaabala mo ko eh. Inis na umalis ang matandang babae. Nang tinang ko ang mga tao sa paligid, ay sa akin lahat nakatingin kaya nagmamadali na akong umalis doon at bumalik sa kwarto ni James. Nang pumasok ako ay nakita ko naroon ang doktor at nurse. Paano ay gising na si James at sinusuri nila ang kalagayan yon? Noon ay natutuwa ako dahil nagising na siya, pero nang marinig ko na kakaiba ang boses niya at makita ko ang kakaiba niyang kilos, ay bigla akong kinabahan. Para na kasi siyang bata sa kanyang kilos at pananalita habang kinakausap siya ng mga doktor na naroon. Patapos siyang suriin ng mga doktor, ay lumapit siya sa amin ni Kapitan Isidro at sinabi na mayroong mga kaso na kagaya na nangyari kay James. Nang mabago ang ulo at mabuhay, ay nagiging isip bata dahil sa mga sugat na naapektuhan. Nagkaroon din ng amnesia. Walang katiyakan kung kailan siya babalik sa pagiging normal. James, mabuti naman gising ka na. Oo. Dilat ng mata ko. Sino ka? Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Sino ka nga at tsaka yun? Yung lalaki na yun. Sino siya? Siyang tatay mo, si Kapitan Isidro. At ako naman ang kaibigan mo. Tama, kaibigan. Ako, si Jasmine. Ikaw? Kaibigan ko? Ganda pala kaibigan ko. Ikaw naman tatay ko? Oo. Ako nga ang tatay mo. Pangit pala tatay ko. Kalbo! Sa gilid lang ang buhok. Ba't loko kang bata ka? Pinastos na ako nito. Hindi mo na ako ginalang. Alam mo bang naubos ang buko, kakaisip kung paano kita mapapalaki ng maayos. Nagagalit kayo? Lalo kayong napangit paggalit kayo. Hindi ko kayo pati. Ay, ako. Pasensya ka na, anak. Hindi naman ako nagagalit. Nagulat lang kasi ko. Ito ang unang pagkakataong binastos mo ako. Kapitan Isidro, ito na yung sinasabi ng doktor kanina. Kailangan nating unawain si James sa kanyang kalagayan. Oo nga, Jasmine. Nagulat lang kasi ko. O siya, dito na muna kayo at lalabas lang ako.
Kakausapin ko uli yung doktor para malaman kung maaari na siyang lumabas. Lumabas ng kwarto si Kapitan Isidro at kinausap ang doktor. Ilang sandali pa ay bumalik na si Kapitan Isidro at sinabi sa akin na hindi pa maaring lumabas ng ospital si Sergeant James. Kailangan niya pang manatili ng 3 araw sa ospital for observation, kaya ng hapon na yon ay si Kapitan Isidro na lang ang bumalik sa kanilang baryo. Naiwanan na ako sa ospital para samahan si Sergeant James. Nang kumalat na ang dilim, ay napagod sa paglalaro si Sergeant James, kaya nakatulog siya. Sinamantala ko naman para magpunta ako sa banyo para umihi. Hindi pa ako nagtatagal sa banyo ay nagulat ako nang makarinig ako ng mga taong nagkakagulo at nagsisigawan. Nang lumabas ako ay nakita kong nagtatakbuhan ang mga tao. Kasunod yun ay nakita si Sergeant James na may dalang patalim, kaya natakot ang mga taong nakakita sa kanya. Kagad ko siyang sinalubong. James, bakit may dala kang patalim? Delikado yan. May halimaw! Pumasok sa kwarto natin! Kakainin niya daw ako! Tutulungan mo ako! Ayoko makain ng halimaw na yun! Yan ba yung patalim sa bag ko? Ibigay mo sa akin yan at tutulungan kita. Hindi kita ibibigay sa halimaw na sinasabi mo. Sige. Eto na. Basta wag mo ako ibibigay sa kanya. Teka. Ayan na ang halimaw! Alis na ako dito! Ay, saan ka pupunta, hoy? Bumalik ka dito! Ayaw ko dyan! May halimaw dyan! Nagtuloy-tuloy na tumakbo palabas ng ospital si Sergeant James. Hinabol ko naman siya hanggang sa makarating siya sa iskinita. Tumigil siya sa pagtakbo. Parang natatakot siya. Nakita ko na mula sa madilim na bahagi ng iskinita ay lumabas ang isang gabunan. Kaya nang tumakbo pabalik si Sergeant James ay nakita niya ako. Kagad siyang nagtago sa likuran ko. Natigilan ang aswang nang makita ako. Pero sandali lang yon. Muli ay marahan siyang lumakad palapit sa amin ni Sergeant James, kaya hinawakan ko ng baigpit ang patalim na hawak ko. Ayan ang pangit na halimaw, Jasmine! Kakainin niya ako! Tutulungan mo ako! Huwag mo ako ibibigay sa kanya! Teka, parang mayari ng eksenang to, ah. Tama, ito yung panaginip ko dati. Siya palang lalaking yun. Anong binubulong mo, Jasmine? Hindi pa man tayo alis dito? Ayan ang halimaw! Halika na! Alis na tayo! Natatakot na ako! Oo, aalis tayo dito. Pero tatapusin ko lang ang halimaw na to. Dito ka lang muna sa likuran ko. Maghintay ka sandali. Ayaw mo pa umalis? Halimaw! Humanda ka sa akin ngayon. Tatapusin kita! Galit na sumugod sa akin ang aswang kaya sinalubong ko na siya. Naisip ko na bantayan ang kanyang bibig. Kung kagaya din siya ng aswang na huli kong nakalaban na nagbubuga ng nakakalapnos na kamandak. Nang makalapit na siya sa akin, ay ilang kalmot ang ginawa niya, pero inilagang ko ang lahat ng yon. Nang mati ako na hindi siya ganong klase ng aswang, ay ako naman ang umatake. Magkakasunod na saksak ang pinatama ko sa kanyang tiyan. Napatras siya nang maramdaman ang sugat na nilikha ko. Pero ilang sandali lang ay para siyang toro na muling sumugod sa akin. Nang malapit na sa akin ang aswang, ay mabilis akong tumalon at bumagsak sa likuran niya. Itinusok ko sa kanyang batok ang patalim na naging dahilan ng kamatayan niya. Kinabukasan ay ako na ang pumilit kay Kapitan Isidro na iuwi si Sergeant James. Bakit ba nagpumilit ka na ilabas na sa ospital si James at sa bahay na lang magpagaling? Akala ko ba'y napatay mo naman ang aswang na sumalakay sa kanya kagabi? Tama po yung Kapitan Isidro. Pero kahit namatay na siya, tiyak na mayroong bagong aswang na darating dito para patayin siya. Sa palagay ko, binabalikan siya mga yung para iganti ang aswang na napatay niya nang iligtas ako. Ako? Nakapatay ng aswang? Paano ko naman gagawin yun? Takot na takot nga ako sa kanila. Oo, James. Nagawa mo yun nang hindi ka pa nagiging ganyan. Kaya uuwi na tayo para makapag-ingat tayo. Dahil ngayon, hindi mo pa kayang ipagtanggol ang sarili mo. Nitong mga nakaraang gabi, palagi na lang kaming napapalaban sa mga aswang.
Mabuti na lang at naroon ang Itay at Kuya Manny mo. Ay, salamat din ang marami sa iyo, Jasmine, sa pagliligtas mo kay James. Magkaibigan po kayo ng Itay at ang magkakaibigan palagi nagtutulungan. Ay, sana nga lang magbalik na sa dati ang pag-iisip ni James. Oo nga. Maraming tulong sana kung maayos na ang aking anak. James, sana ay gumaling ka na. Wala naman akong sakit ah. Baka kayo may sakit. Wala akong sakit, James. Meron kayo sakit. Naubos na buhok nyo. Kalbo na kayo. Pangit. Dinig ko sabi ng doktor doon sa pasyenteng kalbo, yung ganyang sakit daw ay, ano ba yun, Jasmine? Alupian ba yun? Alopecia. Yun yung sakit ng mga taong nalalagas ang buhok. Ganun na din yun. Basta may alo. Napatawa lang ako sa sinabi ni Sergeant James. Nang tinang ko si Kapitan Isidro, ay napakamot na lang siya sa ulo. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami sa baryo ni na James. Nang pumarada ang jeep sa tapat ng bahay nila, ay parang ayaw na niyang bumaba. Nakita ko ang takot at pag-aalangan sa mukha ni James, lalo na nga at naburapan samantala ang kanyang alaala. Napakapit na siya sa aking kamay. Umiling siya ng ilang ulit sa akin. Tapos ay muli niyang tinanaw ang paligid. Nakita kong nanginginig din ang kanyang mga kamay at tuhod. Kaya hinawakan ko siya ng marahan at tinapik sa balikat. Huwag kang matakot, James. Bahay niyo to. Walang manalakad sa iyo dito. Kaya halika na. Bumaba ka na. Sige, pero wag mo ko iwanan na. Kasi di ko kilala mga tao dyan maliban sa mamang kalbo. Ako na naman ang tinitira nitong anak ko. Nako. James, kapag gumaling ka lahat ng sinabi mo ngayon ay ipapaalala ko sa'yo. Sige na anak. Tayo na, halika na. Aalalayan kita. Baka mauntog ka pa sa bubungan ng jeep ay dumugo uli ang ulo mo. Ayoko sa'yo. Dito ako kay Jasmine. Sige na. Kumapit ka na sa akin. Mabuti naman at ligtas ka na, James. At tutuwa ako at nakauwi ka na. Sino naman siya, Jasmine? Siya naman ang Itay ko, James. Siya si Tatay Naldo. Bakit ang tatay mo may kilikili sa nguso? Bigote ang tawag dyan, James. Hindi kilikili sa mukha. Tay, pasensya na. May nangyari hindi maganda kay James. Oo, alam ko. Naikwento na sa akin ni Paring Isidro. Grabe nga palang nangyari. Nag-isip bata nga siya. Di nagtagal ay pumasok na nga kami sa loob ng bahay ni na James. Nakita si James na hindi mapakali habang nakaupo sa upuang naroon. Panay ang tingin niya sa paligid. Tinitingnan niya si Kuya Manny at ang iba pang taong naroon. Para talaga siyang kinakabahan. Hanggang sa mapatingin ulit siya sa bintana. Meron kasi mga tao roon na nakikiusyuso at natutuwa sa kanyang pagbabalik. Maya-maya ay bigla siyang napatras at tumakbo sa likuran ko. Kaya naman nagulat ako sa kanyang ginawa. Kagad ko siyang hinarap. Anong problema, James? Yung babaeng kasama ng halimaw kagabi. Ayun siya. Siyang nag-utos sa halimaw na patayin ako. Yung babaeng yun na mahabang buhok. Alam niya na dito ako nakatira. Palisin mo siya dito. Itay, Kuya Manny, ang babaeng yun. Siya raw ang kasama ng aswang gustong pumatay kay James kagabi. Kung ganun, ay hulihin natin ang babaeng yun. Tsak na aswang din siya. Kumilos na tayo. Hulihin natin ang babaeng yun. Tumatakas na siya. Alam niya na siya na ang pinag-uusapan natin. Habulin natin ang babaeng yun. Dito ka muna, James. Hahabulin namin ang babaeng yun. Huwag kang aalis dito. Ayoko maiwan dito. Sasama ako. Wala na nga akong nagawa. Sumama na rin sa amin si Sergeant James para tugisin ang babaeng tinuro niya. Sumugod din ang mga manunugis na tauhan ni Kapitan Isidro. Kagad naming hinabol ang babae. Mabilis siyang tumakbo sa kalsada na bako-bako. Parang kabisado niya na ang lugar.
Lumiko siya sa bakura ng isang bahay, pero hindi pa rin siya nakaligtas sa aming paningin. Hinabol namin siya hanggang sa makalabas ng bakurang yon dahil malawak na kakahuyan na ang karugtong ng bakurang yon. Malalaking puno ng mangga at akasya ang una naming nakita. Natigilan kami sa paghabol nang hindi na namin makita ang babae. Kagad naming pinakiramdaman ang paligid. Tinanaw ang lahat ng malalaking puno na naroon. Nakarinig kami ng mga kaluskos. Kasunod ang balakas ng hangin mainit sa pakiramdam. Gumalaw ang mga sanga ng puno. Biglang kumulimlim ang kalangitan at bahagyang nagdilim. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa likuran ng puno ang babaeng hinahabol namin. Umayon talaga sa aking mga plano ang mga nangyayaring ito. Nandito kayong lahat na mayroong atraso sa aming lahi. Ngayon, mamamatay kayong lahat! Sa wakas, nagpakita ka rin. Alam mo ba ang mga kagaya mo rin ang hinahanap namin? Dahil habang merong masasamang nilalang na kagaya nyo, hindi magkakaroon ng katahimikan ng mga tao sa bayang ito. At ngayong nagpakita ka na sa amin, hindi ka na makakaligtas. Mga hangal! Sa palagay ko ay kayo ang hindi makakaligtas. Pumasok kayo sa aking bitag. Bago niyo ako lapitan, ay tingnan niyo muna ang inyong paligid. Parang kayo ang napapaligiran ng mga tauhan ko ngayon. Napapaligiran tayo ng mga aswang. Sinadya pala ng babae ito na magpahabol para mapatay tayong lahat. Oo nga pare Isidro. Maganda ito. Nakahanda ka na ba, sis? Oo naman, Big Brother. Patutunayan ko sa mga pangit na halimaw na to na ako ang itinakdang magiging pinakamalakas sa manunugis ng aswang. Tayo na! Jasmine, natatakot ako. Huwag mo ko iwanan. Dito ko lang sa tabi ko. Huwag kang matakot, James. Dito ka lang.
plano? Hangal ka! Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Hindi ka na makababalik dahil pupugutin ko ng ulo mo! Hiniwa Lagay ko'y wala ng aswang nagagambala sa inyo. Patay na silang lahat, pati ang pinuno nila. Kaya uuwi na kami. Sige, paring Dalto. Muli ay nagpapasalamat ako at ang lahat ng mga taga rito sa inyong pamilya sa pagtulong ninyo sa amin. James, alis na ako ha. Pagpagaling ka ha. Paminsan-minsan naman dadalawin kita rito. Saan ka pupunta, Jasmine? Uwi na ako sa aming bahay. Sasama ako sa iyo, Jasmine. Ayoko maiwanan dito. Hindi ko kilala mga tao dito eh. Bahay mo to, James. Tatay mo si Kapitan Isidro. Kaya walang problema kung maiwanan ka dito. Huwag ka matakot. Ayoko nga dito. Ayoko kasama ang mamang kalbo na yan. Kapag iniwanan mo ako dito, aalis ako. Pupunta ako kahit saan, wag lang dito. Jasmine, sa tingin ko sa iyo lang gustong sumama ni James. Isama na lang natin siya sa pag-uwi natin. Nag-aalala ako na baka kung saan pa nga yan magpunta kapag wala na tayo. Oo nga naman, Jasmine. Sa iyo lang siya nagtitiwala. Ay, pasensya ka na ha. Baka pwedeng alagaan mo muna siya. Sige po, Kapitan Isidro. Sasama ko na lang po si James. Talaga? Hindi mo ako iwanan dito? Oo. Halika na. Sumama ka na sa amin. O sige, ihahanda ko lang muna ang mga gamit niya. At ipapahatid ko na kayo sa tanod ko. Gamit ang jeep para madali kayo makauwi. Doon sa inyo. Tuwang-tuwa nga si Sergeant James nang sumama sa amin. Nang makarating kami sa aming bahay at makababa siya sa jeep, ay matagal siyang tumayo habang pinagmamasta ng aming bakuran pati ang bahay. Ilang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata, tapos ay titingin ulit sa paligid. Naiisip ko na baka meron siyang naiisip na alaala sa lugar na yon. Kaya nang tumingin siya sa akin at kumapit sa aking kamay, ay bahagya siyang bumulong. Dito na bahay mo, Jasmine? Oo. Dito ako nakatira. Halika na. Pumasok na tayo para magpahinga na. Ay, sa wakas at nakauwi rin tayo. Makakapagpahinga na rin at makakatulog ng tahimik. Bago kayo pumasok sa loob ng bahay, tignan niyo muna ang mga alaga niyo kung anong nangyari. Ilang araw tayong nawala dito. Oo nga pala, Kuya Manny. Tingnan natin mga alaga nating manok. James, halika. Tingnan natin yung mga binigay mong manok sa akin. Pinigay ko? O wala naman akong pinigay ah. Di mo nga pala maalala yun sa ngayon. Pero halika, tingnan natin mga alaga naming mga manok. Tatlo nga kami na pumunta sa likod bahay kung saan naroon ang malaking kulungan ng mga manok namin. Pero hindi na kami pumasok sa loob. Nakontento na lang kami na panuurin ang mga manok na nagsisimula na ring pumunta sa kanilang mga pugad at dapuan dahil alas 5 na ng araw na yon. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ang isang inahin na manok na nakaupo sa pugad, kaya iniisip ko na baka nangingitlog na yon.
Pero natigilan ako nang mapansin ko si James. Nasa ibang direksyon nakatingin. Pinagkikiskis niya ang mga palad at nakita ko sa kanyang mukha ang takot. James, may problema ba? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? May dalawang matanda na nakatingin sa akin, Jasmine. Parang nagagalit sila sa akin. Babae at lalaki. Nasaan? Ituro mo sa akin kung saan mo nakakita matanda. Ayoko tumingin sa kanila. Doon sila nakatanaw sa tabi ng puno ng kamatsili. Yung malaking puno na katabi ng puno ng bayabas. Wala namang tao doon, paring James eh. Meron. Nandun lang sila at nakatayo. Nagagalit sila sa akin. Natatakot ako sa kanila. Totoo ang sinabi ni Kuya Manny. Walang tao rin sa lugar na sinasabi mo. Tingnan mo kasi, lumingon ka. Sige. Teka. Saan nagpunta ang dalawang matanda na yun? Kanina nandun lang sila. Baka naman magsasaka lang yun na napadaan doon. Baka napatingin lang sa'yo. Halika na nga. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Nang hawakan ko ang kamay ni James ay ramdam ko ang panginginig niya. Talagang natatakot nga siya, kaya muli kong tinanaw ang direksyon na sinasabi niya kanina. Nang wala naman akong makita, ay niyaya ko na siyang pumasok sa loob ng bahay. Nang gabing yon, magkakasama sa loob ng isang kwarto sina Itay, Kuya Manny at James. Doon silang tatlo natutulog. Ako naman ay pumunta na sa aking kwarto. Nahiga na ako sa aking higaan pero alas 10 na ng gabi ay ayaw pa akong dalawin ng antok dahil muli kong naisip si James at ang mga matatanda na sinasabi niya. Maya-maya ay naputol ang aking pag-iisip nang makita kong nahawi ang kurtina ng pintuan ng aking kwarto. Pumasok nun si James at marahang naupo sa gilid ng papag ko. Bakit ka narito? May problema ba? Hindi kasi ako makatulog dun eh. Kasi yung tatay mo nautot. Pero sa bibig at ilong dumadaan. Anong nautot pero sa bibig at ilong dumadaan? Nautot nga, ganito. Hindi yun utot. Nahilik yun. Ganon talaga siya kapag may biglang tulog. Tapos yung kuya mo naman kumakain ng yero. Kaya hindi ako makatulog dun. Saglit akong kinabahan sa sinabi ni Sergeant James sa ginagawa ni Kuya Manny. Kaya bumangon ako at lumabas ng kwarto ko. Sumilip ako sa kwarto ni Itay at doon ko nga nalaman na naghihilik nga si Itay at si Kuya Manny naman ay nagtatagis ng mga ngipin kaya parang matalim na kuko na kumakamot sa yero ang tunog niyon. Nang maramdaman ni na Kuya Manny at Itay na nasa pintuan kami ng kwarto nila ay kaagad silang bumangon at hinarap kami. Bakit hindi pa kayo natutulog? Kasi si James hindi makatulog sa lakas ng pagilik mo, Itay. Doon naman si Kuya nagtatagis yung mga ngipin. Gusto tuloy niya sa kwarto ko matulog. Sige na. Pumayag ka na doon siya matulog. Tay, talaga akong tao. Wala pa ako nakakatabing lalaki sa pagtulog ko, no? Binata na yan si James. Jasmine, isip bata naman sa ngayon yang si James. Tignan mo nga ang kilos at pananalita. Parang 6 na taong gulang. Walang mali siya sa kanya kung tumabi sa'yo. Kasi sa'yo lang siya hindi natatakot. Tama si Itay, Jasmine. Doon mo na siya patulugin. Para ka lang ate niyan ngayon. Kainis naman kayong dalawa eh. Ba't naman kasi ganyan ang nangyayari kapag natutulog kayo? Huwag ka nang magreklamo. Sige na, matulog na tayo. Bukas ay maaga tayong gumising. Itutuloy namin ni Manny ang pag-aararo sa bukid natin ng matamnan na ng mga gulay. Wala na akong magawa. Doon ko na nga pinatulog sa aking kwarto si Sergeant James. Nang makahiga na kami sa papag, ay kagad siyang pumikit at nakatulog matapos siyang sabihin sa akin na huwag ko siyang iwanan. Kinabukasan ay maaga akong gumising para magluto ng aming almusal. Matapos na makakain ay umalis na sina Itay at Kuya Manny. Naiwan kami ni Sergeant James sa bahay. Niyaya ko siya sa labas
Naupo siya sa upuang nasa ilalim ng malaking puno ng mangga sa harapan ng bahay namin. Ako naman ay nagpunta sa kulungan ng mga manok para pakainin ang mga yon. Nang balikan ko si Sergeant James, ay wala na siya sa upuan. Nagulat ako at napalingon sa paligid. Naisip ko na baka nasa loob ng bahay kaya pumasok ako roon at hinanap siya. Hindi ko siya nakita roon kaya kinuha ko na ang aking bag na nakasabit ang 2 patalim na nakalagay pa sa kaluban. Isinabi ko sa aking bewang ang mga yon. Saka ako muling lumabas ng bahay. Umikot ako sa aming bahay para hanapin. James! James, nasan ka? Jasmine! Jasmine, tulong! Tulungan mo ako! Hinahabol ako ng halimaw! Halimaw? Kung ganun totoo palang sinasabi niya kahapon. Tulungan
ulo kaya dinambak ko na siya sa likuran. Ilang ulit ko siyang siraksak sa mukha pero puro sa buto tumama ang aking patalim dahil patuloy siyang nagpupumiglas hanggang sa tamaan ko siya sa mata. Alam ko na yon, ang parting mahina ng mga aswang na kagaya niya, kaya ibinaong ko na ng gusto ang aking patalim sa kanyang mata. Dinagtagal ay kusa siyang lumayo kay Sergeant James. Nakahakbang pa siya ng ilang beses bago tuluyang bumagsak. Pero kasabay niyang bumagsak si Sergeant James. Bumulwak ang dugo sa bibig niya. Kaya matapos kong kunin ang patalim sa ulo ng aswang ay nilapitan ko si Sergeant James dahil hindi siya gumagalaw. James, huwag ka naman magbiro ng ganyan o bumangon ka na dyan. Bumalik na tayo sa bahay. Hoy, James, gumising ka! Jasmine! May aswang na naman palang sumalakay. Diyos ko! Bakit ang daming dugo ni James sa dibdib? Tinulungan niya akong kalabanin ng mga awok. Kaso minala siyang masumag sa dibdib. Kaya Manny, bakit naman ganon? Kung kailan nagkakalapit na kami ni James, saka naman nangyari ito. Jasmine, may mga masasakit talaga ang pangyayari sa buhay ng isang manunugis na mahirap tanggapin kagaya nito. Hindi ba ganito rin ang nangyari kay ina niyo? Namatay sa kandugan ni Itay matapos ang laban. Daya naman eh. Iyon nga lang may naligo sa akin. Nag-iisip mata pa. Tapos ngayon nagugustuhan ko na namatay naman. Tama ba yung ang narinig ko? Nagugustuhan mo na ako. James! Buhay ka? Oo. Buhay ako. Nawalan lang ako ng malay. Kasi sobrang lakas ng aswang na yun. Nang suwagin ako kaya nahulog ako sa pangit at tumamang ulo ko sa bato. Akala ko patay ka na kasi tumama sa dibdib mong sungay ng aswang. Tama. Nakita ko kanina. Nahawakan mo yung sungay kaya hindi tuluyang bumaon. Nawalan ka lang pala ng malay sa lakas ng puwersa niya. Teka, bakit nandito kayo? Ang alam ko nasa bangin ako. Ano na bang nangyari dito? Pare James, marami nang nangyari sa mga araw na lumipas. Pero ang mahalaga ay magaling ka na. Nagbalik na rin ang alaala mo. Siya nga naman. Mabuti at buhay ka. Kung natuluyan ka, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, buhay ako. At nagbalik sa'yo. Niyakap ko ng mahigpit si Sergeant James at sa kanyang balikat muli akong umiyak. Hindi ko na kailangan pang magsalita para ipaalam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Niyakap din ako ni Sergeant James at nang makabawi siya ng lakas, ay inakay namin siya pabalik ng aming bahay. Doon ay ginamot ko ang mga sugat niya sa katawan. Nang gumaling siya, ay pinagpatuloy niya ang panunuyo niya sa akin para maging formal ang pagiging magkasintahan namin. Sir Wilmore, isang bagay lang ang aking natutunan. Kahit anong tapang ng isang tao, kapag nawala ang minamahal mo, ay tiyak na iiyak ka pa rin at mawawala ang tatag ng iyong kalooban. Sa panig ng mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman, kahit asal hayop sila, isang bagay lang ang natitiyak ko. Marunong din silang magmahal ng mga kauri nila. Nagagalit sila at gumaganti kapag mahal na nila ang nasasangkot. At yan po ang kabuuan ng aking buhay pag-ibig at pakikipagsapalaran sa panahon ng aming baryo na ginagambala ng mga aswang.